Unang-una, hindi mo maituturo yung bagay na hindi mo natutunan. Hindi maituturo ni numan ang bagay na hindi niya natutunan. 'Di ba meron tayong kasabihan, you cannot give what you don't have. Hindi mo maibibigay yung bagay na wala ka naman. In the same way, hindi mo maituturo sa isang tao yung bagay na hindi mo alam. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon ang tanong, maaari ba maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Although ito ay patama sa mga Pariseo at Eskriba na laging sumisita at naghahanap ng pagkakamali sa ating Panginoon. Ito rin ay paalala sa atin, hindi natin maituturo sa isang tao ang bagay na wala naman tayo. Kung wala tayong kabutihan, maituturo ba natin ito sa ating kapwa? Kung wala tayong pagmamalasakit, maituturo ba natin ito sa ating kapwa? Kung wala tayong pagmamahal o pagbibigay, hindi natin ito maituturo sa ating kapwa. Mga kapatid, ang ibig sabihin din nito ay lahat ng pagbabago na inaasahan natin sa ating paligid ay walang ibang pagsisimulan kundi ang sarili natin. Kung nais nating magbago yung ating mundo, kung nais nating magbago yung ating paligid, yung ating kapwa, hindi natin pwedeng asahan na sa kanila magbago. Pero dapat sa atin, sa sarili ko, ako ang simula. Kaya lang, ang madalas na nagiging sakit nating mga tao, kapag pagkakamali ang pinag-uusapan, madaling makita yung nasa iba. Kapag kasalanan, pagkukulang yung pinag-uusapan, madaling makita yung nasa kapwa natin. Pero kapag tama ang pinag-uusapan, kapag wasto ang pinag-uusapan, mas madaling makita yung sarili natin. At mas madalas, naiisip natin, tayo ang tama, tayo ang wasto. Kaya di rin natin makita yung sarili nating pagkakamali. At yun din yung dahilan kung bakit hindi natin makita yung tama na ginagawa ng ating kapwa. At ito yung paalala sa atin ng ating Panginoon, na kung pakikinggan natin, parang nagbibiro ang ating pong Jesus Nazareno sa pangungusap na to. Na sinabi niya, ang tinitignan mo yung puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan ng iyong mata. Alam niyo ba kung ano yung tahilan? Ang tahilan ay wooden beam. Ibig sabihin malaki talaga, kasing laki ng trozo. So ibig sabihin, ito ay exaggeration. Meaning, paano mo nga naman talaga makikita yung puwing ng iyong kapwa kung meron kang tahilan, kung meron kang troso sa iyong mata? Of course, ito ay pagmamalabis, pero ang ibig sabihin, bago tayo mangutya, bago tayo maghusga, bago tayo mag-criticize sa ating kapwa, make sure na tayo ay walang ginagawang masama. Make sure na tayo ay walang ginagawang pagkakamali. Pero ang bottom line nito, mga kapatid, walang sino man sa atin ang may karapatan na magkritiko ng ating kapwa. Walang sino man sa atin ang may karapatan na maghusga ng ating kapwa. Dahil lahat tayo, kahit gaano kabait ang isang tao, kahit gaano kabait at kabuti ang isang tao, meron pa ring pagkakamalian. In the same way, kahit gaano kasama ang isang tao, meron pa ring kabutihan na nananatili dyan. Sino lang naman yung merong karapatan na manghusga?
walang iba kundi ang ating Poong Jesus Nazareno. Hindi ba kabalintunaan din yan? Yung tao na walang ginawang pagkakamali, yung tao na walang ginawang kasalanan, siya pa yung merong karapatan na manghusga sa kapwa. Pero siya na merong karapatan na manghusga sa kanyang kapwa, siya rin yung hindi nanghusga sa kanyang kapwa. Kaya nga 'di ba sa mga pagpapagaling ng ating Panginoon, sa mga pakikisalamuhan niya sa mga itinuturing na makasalanan, ito yung pinakita niya. Siya na malinis, siya na walang bahid ng kasalanan, siya na maayos, siya pa yung hindi naghusga, siya pa yung hindi nagkritiko sa kanyang kapwa. At ito yung pinapakitang halimbawa sa atin ng ating Panginoon. Kung siya na merong karapatan na manghusga ng kapwa, sino ba tayo para manghusga ng kapwa? Siya na malinis ang pamumuhay, walang kasalanan, at may karapatan na pumansin sa kasalanan ng iba, sino ba naman tayo na merong pagkakamali at merong pagkakasala? Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, dalawa sa mga mensahe ng ating ebanghelyo ang sana baunin natin ngayon. Una, hindi natin maituturo sa ating kapwa ang bagay na wala tayo. Kung wala tayong kabutihan, kung wala tayong pagmamahal, kung wala tayong pagbibigay, hindi natin ito maituturo sa ating kapwa. Kaya kung wala tayo ng mga bagay na yon, huwag nating asahan na magkakaroon nun ang ating kapwa. Ang lahat ng kabutihan sa mundo ay nagsisimula sa sarili. Sa akin, ako ang simula ng kabutihan. Pangalawa, tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo ngayon ang pinapakita na halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Bago tayo magkritiko sa ating kapwa, bago natin pansinin ang pagkakamali at kasalanan ng ating kapwa, siguraduhin muna natin tayo ay walang bahid ng kasalanan. Kaya ang bottom line nun, wala din tayong karapatan na manghusga sa ating kapwa. Pero pinapakitaan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon. Siya na mayroong karapatan na magwasto at magtama ng kapwa, hindi niya ginawa. Sana ganun din tayo.